Ito mga kabali, ito na yung pang ano natin, pang 82. Bali, padala ni Sailin to. Sailin Tubera, taga General Luna, Carmen, North Cotabato. Bali, dalawa yung unit niya, Susan 1030 saka 999. Sabi niya doon sa may isa na paputol-putol daw ang tunog. Yung isa naman daw nasunog. Bali 300 plus yung shipping niya. Ayan, laki ng inabot. Ayan, bali open muna natin. Unbox ko lang. Tama kabali, ito yung 999 na blue. Ito naman yung Susan 1030. Pero 1050 yung nakalagay. Parang mali pa yung sulat niya doon 1050 NP. Ayan. Bali ito unahin natin yung 999. Tingnan natin kung ano yung ito daw ay nasunog. Yun daw ay nagpuputol-putol lang tunog. Tingnan natin. Baka nakalagay lang sa baka nakalagay lang sa flip-flop. Kaya siguro nagpapatay-patay ang tunog. Yan, bali dito muna tayo. Open ko muna yung top cover. Meron din palang nakasulat dito. Tingnan natin kung ano. May liham. Meron tayong liham. Tapos pakiayos para mabalik pa sa dati ang lakas. Ikaw na ang bahala magpalakas, boss. Lang naman ang sinabi. Tanggalin natin. Tanggalin ko lang yung tag cover. Ito mga kabali, tinanggal ko na sa housing. Bali, nakakita ka agad kasi tayo ng ng parts na nasira tulad ng transformer na to. Ito yung nasunog. Yan, nasunog na siguro yung rewind nito. Kung makikita natin dito sa ilalim, bumitaw na yung hinang natin dito sa pinaka center top natin. Yan, yan ang center top ng per transformer. Ito yung side to side. Yan, bali sa malamang yan lang ang problema niyan. Yung kanyang transformer. Titingin pa ako kung may maipapalit ako dito. Pero mas maganda tanggalin ko muna para matester natin kung sira na talaga. Tanggalin ko lang. Ito mga kabali, nagbago yung isip ko. Bali, hininang ko muna. Testingin nga po lang muna natin kung aandar pa siya kung naihinang natin. Bali, alam naman natin nag-init o nasunog man to. Pero testingin pa rin natin. Para makasigurado tayong wala na. Ito, testingin ko lang. Tang ko lang ng battery. Ayan. Switch. Switch natin nawala. Ito. Tingnan natin. Sa loob na tayo maglalagay ng switch. Ayan. Lagay din tayo ng output. Kaya natin kung tutunog. Wala tayong tunog. Tanggalin natin yung output natin. Bali yan, shorted yung output natin. Walang tunog pero may ilaw. Obligadong tanggalin yung transformer. Nakita natin kung siya mawawala. Ito mga kabali, ito na, natanggal ko na yung per transformer natin. Bali, ang una natin susukatan dito, pangkaraniwang nasisira, yung secondary. Ito yung dalawa lang na to. Bali, gagamit tayo ng tester, pang inductor, mga rewind. Bali, sa ganitong pwede tayo makaread tayo ng pinakamababa dito, 30 millihenry pataas hanggang 50. Pinakamataas na yung 50. Bali ito, sukatan natin. UH, nakakalagay pala tayo din sa mababa. Naka 20 millihenry tayo. Bali, ang nasusukat na lang natin 1.87 millihenry. Ang baba. Bali, kukuha lang ako ng sample na kung gaano ba talaga kataas. Ito
Ito mga kabali, wala tayong nakitang kamukha. Ayan, kasama ang balad. Bali, ko-convert na natin to. Meron tayong nakakuha dito, nakakuha tayo ng 31 millihenry. Yung kanyang reading. Ayan, subukan natin. Pakita ko lang. Ayan, 31. Pinakamataas to sa mga napili ko. Pang ano to? Pang old model na mga 68, 86, 99 na pula. Ayan, bali convert ko lang to. I-ayos ko yung paa. Bali yung center top natin, ililipat natin doon sa kabila. Gagayahin natin to. Ito yung side to side. Andun yung center top natin. Sa output. Dito output natin tatlo. Bali paganahin lang natin dalawa. Ilipat lang natin yung ano, pinaka-pin. Gawin ko lang. Ito mga kabali, yan na yung kayarian na ginawa natin. Bali, ganyan din naman nangyari nun. Nasa labas nga lang yung ano, nasa labas nga lang yung center top natin. Dito na natin pinagapang. Ito yung side to side. Ito output natin. Bali sa output, dinugtungan lang natin dito yan. Bali, maganda pagkakadugtong natin dyan. Bali, ito na gagana ngayon dyan, yung 2 piraso na to sa output. Yan. Kabit natin, testing natin kung aandar na. Ito mga kabali, yan, ilagay na natin yung ano natin, 31 millihenry na output transformer natin. Testing natin ngayon kung mayroon pa siyang ano, ilaw na nangyayari. Tingnan natin. On ko na. Yan, may ilaw pero ngayon may tunog na. Yan. Direct na natin. Tingnan natin kung tutunog siya. Bali naka-load sa akin 1K. Ito, on ko na. Ayaw. Just try muna natin sa ano, sa 500. Ayaw. May sira yung output nito. Kaya pala nasiraan ng ano, nasiraan ng kanyang transformer. Yan, bali check ko lang yung output natin kung alin ba yung may sira o yung transformer natin. Ay, capacitor. Check ko lang. Ito mga kabali, wala tayong nakitang ano, na-check na sira. Pero pangkaraniwan dito sa ACR nagkakaroon ng problema yun. Bali, under ng isang beses. Bali, mas mawawala naman. Sabay na rin natin palitan yung DB3. Ayan, palitan ko ng original. Dito kasi sa SCR na to, sa ganitong tatak, parang ano tayo, tagilid tayo sa ganito. Parang local. Local to. Palitan ko lang to ng original. Ayan. Pati yung DB3, bago. Papalitan ko. Saka natin testingin. Pag umandar na, saka natin buksan to. Tingnan natin loob kung gaano ba kalaki yung chips. Ito mga kabali, naipalitan natin yung ano natin, yung bago yung CR na original. Hindi, yan, testingin natin. Test valve lang muna, tingnan natin kung tutunog. Ayaw. Nawala. Bakit ala? Kabit naman ah. Ay, tingnan ko lang kung bakit nawala yung ano niya, yung tunog niya. Ito mga kabali, may problema rin pala yung trimmer natin. Ayan. Ayan dyan, ma-under na 500. Try natin ibalik sa dati. Nawala. Sira yung trimmer natin. Mamaya i-direct ko na to. Sigad na lang natin. Ayan, maandar. Alin din na sila yung namamatay kanina. Try natin sa 1K. Ayan, 1K. Sagad natin yung volume. Ayan, maandar na siya. Bali, working naman yung ginawa natin doon sa per transformer natin. Ayan. Saka dito mag-upgrade tayo.
Bali, napalitan natin yung transformer. Doon na tayo sa pag-upgrade. Bali, bago doon sa upgrade, nag-usap kami ni boss na sabi niya, kapalang ko raw yung inverter side natin. Ito muna unahin ko bago yung pag-upgrade natin. Lagyan ko lang ng ng solid wire na tanso. Ayan. Ito mga kabali, bali bago ko punuin ng LED, pakita ko muna sa inyo. Ayan yung nilalagay natin. Bali dinagdagan lang natin para mas tumibay. Mas kailangan dito sa gawin na to, dahil yung isang pirasong MOSFET natin dito medyo malayo na siya doon sa makapal. Ayan, kaya obligado natin kapalan talaga dito. Sa reverse polarity naman, hindi na natin kailangan lagyan kasi ang reverse polarity nito itong relay. Kaya hindi na kailangan kapalan yan, makapal naman talaga yan. Bali dito lang tayo sa sa MOSFET natin na magkakapal. Ayan, bali kapalan ko lang. Balik na lang ako pag tapos na. Ito mga kabali, nakapalan na natin. Ayan. Bali, testing muna lang ulit natin. Tingnan natin kung paano lang siya kalakas para mayroon tayong before and after. Ayan. Bit ko lang ulit. Ayan. Full volume na natin. Sagad. Saka naka-high. Ayan. Tingnan natin. Bali meron lang tayong 32 ampere. 30 amps. Ayan, naputulan po tayo ng flip-flop. Switch. So 1K yun. 30 ampere. Ayan, bago tayo mag-upgrade. Bali, sabihin ko na dito yung mga gagawin natin. Ito, yung capacitor na 4 UF, gagawin natin 4.7. Yung trimmer, i-adjust natin. I-jumper natin. Ito ang 470. Palitan na natin ng 430K ito. Yan, i-adjust natin yun. Yun, bali yun muna ang gagawin ko. Palitan ko lang. Ito mga kabali, nagkabit ko na yung capacitor sa wiring resistor na binypass na natin yung trimmer. Tinanggal ko na yung trimmer. Ayan. So, bypass 430K ito. Testing natin. Test valve lang muna. Ito ko na. Maanda naman. Ayan. Ayan, naka full volume pa rin. Tingnan natin kung gaano kalakas. Bali meron tayo 35, 39 amps. Bali medyo mahina pa siya. Kasi convert na to. Pang pang 86 na sinauna. Bali pwede pa tayo mag-adjust dito para mas tumaas pa ng konti. Gawin natin 390. Yan, palitan ko lang. Ito mga kabali, ayan, 390 na. Testing natin kung tumaas na. Kahit mga 50 ampere o pataas, mas maganda. Testing natin. Ayan, maandar naman. Ayan, 40, 50. Hindi stable siya sa 50. Bali, nagpapabago-bago pa siya. Bali, isa pa gagawin natin. Yung parang hindi na magkaroon ng problema itong lakasan. Pero bago yan, buksan na natin yung sinabi ko kanina. Tingnan natin kung yung peke. Pero malaki duda ko dito, parang peke talaga. Yan, fake talaga, maliit yung chips. Makita natin, naiwanan na dito sa may pinaka pang ibabaw nya. Ayan, ang liit. Local na local. Yan, isang pisik lang to, baka masira lang din to. Yan, biniyak na natin. Palitan ko din yung lakasan para hindi na magkaroon ng problema. Minsan kasi pagka kung kailan nasa may-ari na, saka magpapabago-bago tunog. Palitan ko lang to.
Yan mga kabali, napalitan na natin ito. Ating lakasan, WL na. Bali, ito, bali di talaga tayo makakuha ng sukat ng ng ampere na stable dito dahil sa relay natin. Kasi yung relay natin, ito yung pinaka reverse polarity. Hindi katulad ng ibang reverse polarity na MOSFET na nakakabit. Stable yung makukuha nating makukuha ampere sa kinakain sa baterya. Dito magpapabago-bago dahil dun sa contact niya. May naglulus, dumidikit, naglulus, ganun ang nangyayari. Ito, testing natin. Pa-direct na tayo. Ayan. Minsan nakakakita tayo ng 50 plus, 46, 43. Ayan, hindi siya stable. Ayan, bali nag-adjust na rin nga pala ako ng rito ng ating Protect. Ayan, yung 1K ginawa natin 4.7. Try natin sa 2K kung kaya. Ayan, kaya naman. Ayan, 3K. Kaya. Tingnan natin yung 4K kung kaya pa. Kaya naman. Maandar. Malakas. Bali, yung per transformer na natin nakuha, hindi siya nag-iinit yung ating MOSFET. Ayan. Ang ganda namang nai-convert natin. Talagang hindi siya nag-iinit. Kahit na i-upgrade na natin. Ito talagang hindi umiinit to. Nararamdaman ko. Hindi siya umiinit. Dali, hindi ko na rin nga matandaan kung 68 o 86 yung kinuhanan ko nito na pinagbaklasan, mga sinauna kasi to. Dali, hindi na rin natin makakalas yung nito, yung rewind. Dali, mahirap tanggalin yung rewind nito. Naglagay na rin pala tayo ng pampalakas ng tunog. Ito. Yan. Nanandar. Yan, bali dito sa inverter na to, hanggang dito na, okay na.